What's up guys? My name is Michael. I'm a pharmacist from the Philippines and welcome sa aking channel. In today's video, i-share ko lang sa inyo ang 7 steps kung paano mag-aral ng maayos. Ito nga ang ating reference material sa araw na to. Ang topic ay about sa aphthous ulcers, also known as mouth ulcers, kung sa Tagalog pa ay singaw. Study tip number 1, priming. Ano ibig sabihin ng priming? Kung magkaparesin sa pangalan ni Optimum Prime. Fucking inang yan, Optimum Prime! Siya yung nauuna, kaya tinawag siyang prime. Ang priming ay isang study technique kung saan binibigyan natin yung utak natin ng paunang impormasyon na gagamitin niya later on para mas maintindihan yung material na aralin niya. Isang paraan nito para bigyan tayo ng parang mapa para i-navigate yung material na aralin natin. Paano nga ba natin gagawin ang priming? So actually simple lang siya. Ang titingnan mo lang ay yung mga headings at kung wala namang headings, titingnan mo yung paragraph. Intindihan mo lang kung ano yung topic na dinidiscuss sa paragraph na yun at hindi mo kailangan tingnan yung mga specific na mga detalye. Apply na natin yung priming sa ating material na aralin. Ang gagawin ko dito ay babasahin ko lang siya ng mabilis from start to end, tapos titingnan ko lang yung mga headings at kung wala namang headings, titingnan ko yung paragraph at titindihin ko kung ano yung topic about sa paragraph yun. Halimbawa, ang unang paragraph na to ay mga simptomas ng sakit. Itong paragraph na to ay about sa assessment. Ito naman ay mga causes. Ito naman ay yung differential diagnosis ng singaw. Ito yung mga gamot para sa singaw. Ito naman yung safety ng mga gamot pag ginamit sila ng mga bata, buntis, at nagpapadede. Itong area naman to ay kung kailan dapat papuntahin sa doktor ang pasyenteng may singaw. At ito naman ay kung ano yung gagawin ng taong may singaw. So yun na nga yung priming, no? Nakuha ko na yung mga main ideas or topics. Pagkatapos mong gawin ang priming, ang kailangan mong gawin ay i-prioritize mo yun kung ano yung unahin mong aaralin. Kapag tayo nag-aaral, usually yung focus at memory natin ay napakalakas sa unang part ng ating study session. Tapos habang tumatagal, mas humihina ito. Dahil ako ay isang pharmacist, napaka-importante na dapat alam ko yung mga gamot, paano siya gamitin, at yung kanyang safety or kaligtasan. Kaya yun muna yung unahin ko. Second step sa pag-aaral ay kailangan nating intindihin kung ano man yung terms na hindi natin maintindihan. So madalas kasi English yung ating reference, diba? At minsan medyo complex yung mga terms. So kailangan natin silang i-convert into simpler terms. Isa sa mga best way para gawin natin to ay tanongin natin si ChatGPT para gawin siyang mas simple. At magamit din natin si ChatGPT para i-convert yung mga English terms into Tagalog para mas maintindihan natin. So halimbawa, sa ating reference material, kapag tinignan ko yung DDX, ang ibig sabihin niyan ay differential diagnosis. At pag halimbawa wala pa akong alam kung ano yan, pupunta lang ako kay ChatGPT, tatanungin ko siya, papa-explain ko. Pero generally, ang ibig sabihin ng differential diagnosis ay sakit na kamukha ng sakit na inaaral ko ngayon. Punta naman tayo ngayon sa third step ng pag-aaral, which is forming mnemonics. Yung mnemonics mo, sila ay mga memory techniques para mas maalala mo ng madali ang mga information na inaaral mo. Isa sa mga paborito kong mnemonics ay ang paggawa ng acronyms. Ito yung parang meron kang isang word, ginagamit mo yung first letter ng bawat individual words na gusto mong maalala at pinagko-combine mo sila. Napaka-useful nito kapag meron ka ng isang listahan na gusto mong maalala. Tulad ng sa reference material natin, meron dito ng 6 na gamot. At ang naisip kong mnemonic para maalala ko silang lahat na 6 ay itong sentence na bibig ko keso. Yung unang B, yan yung vitamin B2. Yung pangalawang B, yan yung Bugella. Yung Co, yan yung chlorhexidine. Yung KE, yan yung Kenalog Orabase. Yung S, yan yung SM33. At yung O, yan yung Orabase. Ngayon, naalala ko na yung listahan ng mga gamot. Pero kung nahirapan naman kayong mag-isip ng mnemonics, pwede nyo tanongin si ChatGPT. Ilagay nyo lang doon yung mga words na kailangan nyo maalala at siya na mismo yung gagawa ng mnemonics. Pang-apat na step, gawa ko ng mga analogies. Yan yung mga bagay na may kaparehas sa kung ano yung inaaral mo. Yung example natin sa ating reference material ay itong Orabase. Pinoprotektahan niya yung ulcer para hindi ma-expose sa hangin, sa mainit, sa malamig para hindi sumakit. Ang analogy na naisip ko para sa Orabase ay isang base. Parang base camp na protektahan yung isang lugar. Ang Orabase daw ay ginagamit PRN, ibig sabihin nun as needed. So kapag kailangan mo, pwede mo siyang gamitin, kumbaga wala siyang limit. Para matandaan ko yun, naalala ko yung oras-oras, kumbaga. So pwede mo siyang gamitin oras-oras basta kailangan mo. So ngayon, mas madali ko nang maalala na ang Orabase ay pwede gamitin kada oras at ang ginagawa niya ay nagpo-form siya ng parang base para maprotektahan ang ating mouth ulcers or singaw para hindi siya sumakit. Ngayon, alam nyo na kung paano i-store sa ating short-term memory yung information na inaral natin. Ito nga yung pag-simplify, paggawa ng mnemonics, paggawa ng analogies. Kailangan naman natin ngayon ilagay siya sa long-term memory.
At dito na nga papasok ang ating step number 5, which is yung paggamit ng ating mga flashcards. Pwede kayong gumamit ng apps tulad ng Quizlet or Anki, pero I recommend gumamit kayo ng Anki kasi mabilis na siyang gamitin. So example ng paggawa ng questions and answers sa Anki, ganito siya. Ita-type mo lang yung tanong, tapos sa baba, ita-type mo yung sagot. Tapos save, ayun, tapos na, meron ka ng flashcard. So dito naman sa aking notes, kapag gumagawa ko ng tanong, color white lang yung text. Ganon din sa answer, pero later on binabago ko yung color ng answer into black. Pag naka-dark theme siya, hindi ko nababasa yung sagot. By the way guys, hindi ko para recommended na mag-rely kayo masyado sa flashcards. Kasi pag may bagay kayong hindi maintindihan or hindi nyo na-store sa short-term memory, talagang napakahirap i-apply nito sa totoong buhay. Dapat yung paggamit natin ng flashcards ay maging habitual. Ibig sabihin, parang automatic natin ginagawa siya. Kasi yun lang yung only way para ma-store yung information sa long-term memory mo. Paano nga ba gamitin yung flashcard app tulad ng Anki? Magpa-flash yung tanong, tapos iisipin mo kung ano yung sagot. And based sa kung gaano kadali mo siyang naalala, i-rate mo kung easy, moderate, or hard. Tapos si Anki na yung bahala doon. Over time, itong mga flashcards or yung mga tanong at yung mga sagot ay mabilis mo nang maalala at doon mo na masasabi na nasa long-term memory mo yung information. Step 6 sa pag-aaral ay related sa paggamit ng ating flashcards. Pag nag-flash na yung tanong dyan, iisipin niyo yung sagot at magpapanggap kayo na ina-apply niyo yung sagot into real-life practice. So halimbawa, pag may tanong ako about sa Orabase, magpapanggap ako na ako ay isang pharmacist na may kaharap na pasyente. Sasagot ko, ang Orabase po ay isang gamot para sa singaw. Kino-cover nito yung singaw para hindi mainitan, malamigan, ma-expose sa pagkain at hindi sumakit. Ginagawa natin yung step na to kasi kailangan natin convert yung knowledge into skill. Step 7 sa pag-aaral ay practice what you preach. So, ibig sabihin nito ay gagamitin na natin sa totoong buhay yung ating mga inaral. And napaka-importante ng step na to kasi may mga studies na nagsasabi na kapag tayo nag-aral pero hindi naman natin practice, eventually yung mga inaral natin ay nag-fade. Pero kapag practice natin, doon tayo nagkakaroon ng experiences at yung mga experiences na yun ay yung nag-shape sa ating utak. So, kumakapal yung ating gray matter. At ang pagkapal ng gray matter na to ay senyales na nagiging long-term memory at nagsusolidify yung ating inaral. Thank you so much for watching. I really do appreciate your time. Please feel free to leave a like. And if you have any questions, just comment down below. I will try my best to answer all the questions that I can. And don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell. Bye.